Siguro sa akin, kung masabi ko isang Christian, isang tao, hindi ko sa energy eh. Tsaka, yun nga, kaya sinabi niya, parang it's more on having a patience or this kind of, paano mo kasi, hindi ko siya ma-describe, pero feel mo siya na parang magaan yung, ano niya, magaan yung loob niya, magaan yung presence niya. Yun nga, na parang, alam mo yun, simple na, uy, bati lang, alam mo na eh, di ba? Parang, kasi usually pag, ano yan, kahit bad mood yan, parang, may ano pa rin yan eh, di ba? It's because of self-control nga, Holy Spirit. Yeah. Pero kung ano, yun, siguro yun yung parang definition ng Christian. Pero, syempre, hindi mo pa rin talaga masasabi. It's matter of, kung talagang ginagawa niya yung, ano eh, yung like, is he sharing the word of God? Di ba? Parang, alam mo yun, siguro, more energy rin. Parang indicator. Parang masabi mo, ito, disciple to ni Jesus. So, siguro para sa akin, it's very hard to assume. We never assume once we saw a person. It's hard to assume na ito Christian to, ito may relationship to kay God. Pero the easiest way for me siguro to distinguish a person if this person is or are having a relationship or a disciple of God is through consistency. Pag lagi mo yan nakikita sa loob ng simbahan, possible na wala siyang relationship, possible na meron, pero yan, hindi mo makikitang magiging consistent yung tao na yan every day. Or pinakamagandang sabihin, the reason why she or he is consistent going to church or to events is because kung wala siyang relationship, it's either he is looking for that relationship, at kung meron na siyang relationship na ganun, he or she is exercising it. So for me, to know or to distinguish kung may relationship yung tao or wala, it's through consistency. Through ups and downs, yung consistency, pag may relationship ka is nandun. So, hindi ko man alam kung may relationship siya talaga or wala, pero through the consistency, nakikita mo na something is going in or out to this kind of person through his showing up. Paano mo parang ano yung indicator para masabi mong disciple ni Jesus? Isa lang kapag pinipreach niya kung sino si Jesus sa ibang tao. Kapag sinishare niya sa ibang tao kung sino si Jesus, especially sa lost people, yung wala pang relationship kay God, ganun. Yan lang. Sa akin parang katulad kay JM. Character. Makikita mo sa character ng tao eh. The way kung paano siya mag-respond din sa bawat situation niya. Kumbaga makikita mo kung paano siya nagre-respond sa bawat situation niya na hindi niya lang ito ginagawa mag-isa. Parang alam niya sa sarili niya, nakasama niya si God sa bawat ginagawa niya sa buhay niya, parang gano'n. So, pag-usapan natin ngayon all about discipleship. Ano ba ibig sabihin ng discipleship? Siyempre, nandito nga tayo sa sa church natin, sa Victory, kung saan talagang binibigyan ng value yung discipleship. Diba? Sabi nga rin ni Kuya Jun kanina, ni Pastor Jun. Bakit? Kasi dito talaga tayo mag-grow eh. Yung pag nakikinig tayo ng preaching, isang way yun. Pero dito, talagang na-express natin, na-share natin yung thoughts natin, yung insights natin. May marinig mo yung insight niya. Ang dami nun. Na doon tayo mas na-feed, doon tayo mas na-strengthen. And then, hindi lang yun. But also, tinutulungan natin yung bawat isa to, parang alam mo yun, kamusta yung buhay mo? Ano yung naano natin, na-apply kung ano yung natutunan natin dito. Parang we push each other to be a righteous kung ano yung design sa atin talaga ni God. Diba? Kumbaga tayo, hindi lang tayo nagpapalitan ng idea dito, but tinutulungan natin yung bawat isa. Tol, parang iba na yung nilalakaran mo, parang hindi na kalooban ni God yan Dito tol, sa i-share ako sa inyo. Pag sinabi ng discipleship,
sisimplify lang natin sa tatlo. Follow, fish, fellowship. Number 1, follow Jesus. Para masabi mong disciple to, siyempre, follower ka. Follow Jesus. Number 2, para masabi mong disciple ka, fish for people. Ano yun? Speaks about purpose. Kasi tinawag tayo ni God, come, follow me, sabi niya. Bakit kanya tinawag? Meron purpose. Sabi niya, fish for people. Sabi niya kay Peter, I will make you fishers of men. Diba? Pangatlo, fellowship with other believer. Okay. Ano lang yan, tol? Discipleship, simple. Simplify natin sa tatlo. Follow, fish, fellowship. Basahin natin. Matthew 4:19. Jesus calls the first disciples. Yun. Tinawag niya si Peter. Sabi niya, and he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. 20. Immediately, they left their nets and followed him. And going on from there, he saw, 21. Pag ginanong ko itong buhay ni Peter, si Peter, dami utang sa Roman Empire. Hindi nagbabayad ng taxi. Corrupt eh. Ano yun? Nagigipit na siya. Tapos nangingisda siya, wala siya mahuli. Pero sabi ni God, ni Jesus, dito niya unang na-encounter si Jesus eh. Naririnig niya. Pero dito niya unang na-encounter si Jesus. Sabi niya, ikas mo yung net mo sa kabila. Biruin mo, ikaw si Peter, mangingisda sa buong buhay mo. Di ba? Maghapon ka buong magdamag, gabi sila nangingisda eh. Kasi mas marami daw huli pag gabi. Mas madali daw mahuli yung mga isda pag gabi. Tapos inabot ng umaga, walang nahuli. Tapos depressed siya. Dami niya utang eh. So, umaga, wala siya nahuli. Tapos ginigipit siya ng mga Roman Empire. Sisingil siya. Sisingil siya. Kita niya si Jesus. Alam ni Jesus, ikas mo yung net mo sa kabila. Ikas mo yung net mo sa kabilang side. Parang kung ikaw si Peter, fisherman ka, buong magdamag ka ng ingista eh. Gano'n ba ka kayo man? Dito wala, dito meron. Ganun. At dyan bakit susundin ni Peter? Si Jesus, di ba, ano yun? Carpentero yun. Ano ba tayo susunod sa'yo? Parang kung ikaw fisherman ka, di ba? Buong buhay mo, ang galing mo eh. Galing mo mangisda eh. Tapos pa tayo susunod sa'yo. Pero doon niya parang doon niya nakita yung authority ni Jesus eh. Nung nagsabi siya sinabi si Jesus na cast mo yung net mo sa kabila. Tapos sabi niya, nung na-encounter niya, overflow. Hindi lang yung boat niya yung punong-puno. Pati yung boat ng mga kaibigan niya, James and John, yung mga iba nilang ano. Tapos doon na nagsimula. Sabi ni Jesus, come follow me. Pero that encounter, makikita mo yung desire nila to follow God. Pero, nagsimula talaga yun kasi si God yung nag-initiate nun eh. Nag-initiate nun. Parang sa atin, hindi natin pwede sabihin na, Lord, sumusunod mo na ako sa'yo eh. Yung desire mo na mag-follow kay God, sa kanya galing yun. Kumbaga, yung desire ko to follow God, sa kanya galing yun. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki na, Lord, nag-decide ako eh. To follow you, no? Turning back nga eh. Pero hindi natin kaya mag-decide ng ganun. Bakit? Kasi before Christ, patay nga tayo eh. We're dead to sin eh. Yung gusto ng flesh natin, puro kasalanan. Yun nga bro no? Kung hindi ginawa siguro ni Jesus yung susunod kaya si Peter kay Jesus. Kung hindi nag-proof si Jesus na nagpakita ng maraming isda dun sa lambat ni Peter. Kasi kung hindi niya ginawa ni Jesus yun, susunod kaya si Peter sa kanya. Pwedeng hindi tol. Pero si God alam nga niya eh kung mga outreaches, for example, may mga bagyo. Bakit? Kasi meron nga tayo mga tao, meron tayong felt need. Oo nga bro Yun nga bro Parang felt need. Parang iintayin ko muna si Jesus na magkaroon. Meron tayong need. Parang nagugutom ka, na ano ka. Parang for example, yung mga nasalanta ng bagyo. Tayo nag-outreach tayo sa mga ganyan. Kahit ako may synergy, di ba? For example, pumunta ka doon, wala kang dala. Preach mo lang yung gospel.
Hindi nila tatanggapin yun. Hindi nila tatanggapin yun. Dala. Kahit sa kulungan, pare. Oo. Pero makita mo nga style ni Jesus eh. I-meet mo yung need niya. Physically, as human being. Pakainin mo. Bigyan mo ng mga damit, mga pangangailangan niya. Tsaka may sharing gospel. Ewan ko lang kung tumanggi yun. Sabi, ang ganda dito, parang Nature ba natin? Tol, nation ng tao yun. Kasi meron, as human being, meron nga tayong mga ano talaga eh. Pangangailangan sa sarili natin. Pero, ang kagandahan nun, hindi hinahayaan ni God. Kaya nga, ang nag-grow tayo sa Christianity eh, sa faith eh. Hindi hinahayaan ni God na, ayun ang habol mo. Tayo mo, si Jesus ang napakadaming follower eh. Hindi lang 12. Meron siyang 72. Tapos yung nagpakain siya sa 5,000, napakadami sumunod sa kanya. Pero kaya kasi Jesus tumakbo sa kabilang bundok eh. Di ba? Nag-boat siya, hindi pa sa kabila. Tapos, nung nagtuturo na siya sa Sermon on the Mount, ba't ang dami nag-alisan? Bakit? Kasi ang gusto ng mga yun, pagkain lang. Ano lang. Pero hindi nila nakikita yung cost ng pagsunod kay Jesus. Yung pag-follow kay Jesus. so kailangan, bago sila sumunod, may muna, no? Para may pakanselo muna Kumbaga nasusustain yung parang self-need mo talaga as human being. Pero, habang nag-grow ka sa faith mo kay God, hindi na lang yun yung habol mo. Alam mo na mas matimbang yung giver kesa dun sa mga binibigay niya sa'yo. So, ito yung number 1 natin. Follow Jesus. Ano ibig sabihin nun? Follow Jesus. Discipleship starts with relationship. Lagi nating tandaan, discipleship starts with relationship. Kaya nga lagi, dito sa Victory, lagi nyo maririnig. Discipleship is a relationship eh. Napaka-importante yan. Sabihin nun, pag sinabi mong discipleship is a relationship. Kasi hindi ko pwedeng i-disciple ng taon to kung wala akong relationship sa kanya. Parang biruin mo. Relationship dito sa Victory, ano ibig sabihin? Discipleship starts with relationship eh. Hindi ka naman mag-follow kay Jesus kung wala kang relationship sa kanya. Posible yun. So, discipleship. Pag sinabi natin disciple tayo ni God, starts with relationship. Ngayon, lagi natin sinasabi yun dito sa church eh. Lagi nyo maririnig yan. Dito. Siguro ngayon hindi pa. Pero pag maririnig nyo lagi yan pagkatagalan. Ano ibig sabihin ng para sa'yo? Parang pinapakita na kung ano yung design ni God about His creation. From the very start sa Genesis, it starts from the Father and the Son. So it speaks about relationship. From the very start, it starts about relationship na talaga ng creation sa Trinity, kay Adam and Eve, and also sa New Testament, it's about the Father and the Son. So yung pinapakita ni Jesus nowadays talaga, or ng Bible, nowadays talaga, laging minamagnify ng mga tao, it's all about yung discipleship, it's all about religious practices, ganon. And we need to be included in the religion for us to share the word of God, ganon. Pero yun yung parang mali na need i-tama. Kasi discipleship starts with relationships talaga. Na ini-embody na ni God. Na hindi naman natin kailangan ng religion for us to preach the gospel, to share who is Jesus, to share the salvation. Pinakita ni Jesus din na when we preach the gospel, when we share who is Jesus, sinasama natin sila sa relationship between God and Him. Ganun. So, we bring them closer to a relationship between God and that lost people. Parang ganun. So, discipleship, it's about religion. We don't need religion, but a relationship. Ayun talaga yung foundation eh. Kasi even for example, yung Trinity, may may relationship talaga yun eh. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kumbaga, may unity talaga sila. Unified sila sa Kumbaga, tayong mga human being, dahil created tayo in the image of God, we are designed sa relationship din talaga. Imagine mo, parang simula bata, parang may may longing tayo na we want to belong. Pag ikaw, tayo mo, ma-left out ka, kain kami, hindi ka kasama. Parang may something na, bakit? Kasi tayong mga tao, design talaga tayo sa relationship. And yung discipleship, ganun din natin siya ginagawa. Example, dinidisciple ko si Arvin.
dapat may relationship ako bago ko gawin yung discipleship sa kanya. Kasi pag hindi, tol, nakita ko yung ano mo, may babae ka na naman kasama. Ang dating sa kanya, parang ang pangit. Parang sinishare mo lang ko, parang inaano ko, parang inaano ko. Pero try mo, pag kayo magkaibigan ka, may relationship kayo, na-build yung relationship yung maganda. Kahit ano sabihin mo niya, kaya niya tanggapin. Hindi siya ma-open. Diba? Kung baga, ganun natin gawin yung discipleship. We build relationship sa bawat isa. Para pag may sinabi, kahit ako naglilid sa inyo. Ako, may mga kaibigan ako, may nililid ko dati. Pero, lagi ko sinasabi, tol, pag may nakita tayo mali sa akin, open ako to, ano. Kumbaga, ganun yung binibili natin, ano, na culture, na, ibig sabihin, we're accountable nga sa bawat isa. Tol, parang mali na yung ginagawa mo, di ba? Kumbaga, relationship napakahalaga. Pag sinasabi natin discipleship is relationship. Pero number one, relationship talaga. Relationship natin kay God. Communication tayo. Kasi ayun nga number one, follow Jesus eh. Para masabi mo disciple ka, dapat follower ka ni Jesus Christ. Ewan ko kung na-share ko na sa inyo before, yung tatlong longing, yung upward connection, inward connection, tsaka downward connection. Ibig sabihin, unang-una, relationship natin kay God. Apart from God, di talaga natin tayo mabuhay. Pangalawa, inward connection. Ito yun. Tayo. Hindi matatapos sa amin. Tapos sabi niya, Lord, paano ko makukuha yung living water na yun? Gusto kong maano. Sabi ni Jesus, uwi ka. Sama mo yung asawa mo. Sabi ni Jesus. Tapos sabi nung Samaritan woman, wala po akong asawa eh. Sabi ni Jesus, oo, tama, wala kang asawa. Kasi 5 na yung naging asawa mo. Rush talk siya. Rush talk siya. Tapos yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Tapos narinig na yun. Sabi niya, ito nga yung Misaya. Lapit niya ngayon, Uwi siya sa kanila. Uwi siya dun sa town nila. And, in-spread niya. Kung sino yung na-encounter niya. Parang sa atin ganun din. Ayun yung calling ni God sa atin eh. Pag sinabi natin na yung sinabi ni Jesus na I will make you fishers of men. But itong Samaritan woman na to, wala namang value sa society to. Pero siya yung ginamit ni God to spread. Kung sino yung na-encounter niya, na-encounter ko yung Misaya. Diba? Kumbaga, pag sinabi natin pag nilagay natin sa konteksto natin ngayon, hindi mo kailangan ng degree para mag-share ng gospel. Hindi mo kailangan ng theological masteral para mag-share ng gospel. Meron nga tayo dito, sinasabi ko kayo, yung, alam mo yung one chapter ahead. One chapter ahead. Yan, tapos ka na ng chapter 1. Pwede ka na mag 1-to-1 din, chapter 1. Tapos ka na ng chapter 2, pwede ka na mag 1-to-1. Kasi minsan tol, ayun yung nagiging hindrance natin eh. Ay, hindi ko pa kabisado yung Bible, hindi ko pa kabisado share mo kung paano mo na yung chapter 7, 2-minute miracle. And then share mo yung tatlong verse ata yung dalawa. Diba? Romans 6:23, Romans 3:10. Doon mo share mo na yung gospel dun. Kung sino si Jesus, kung ano yung ginawa niya sa atin. Meron akong matrabaho before. Ito yung nag-train sa akin eh, yung nasa construction pa ako. May girlfriend siya. Siguro mga 6 months pa lang ako dun. Sabay kami, lagi kami nasa office, ganun. Hindi naman kami sobrang ka-close. Sakto lang. Saktong kwentuhan lang, kamustahan, ganun. Siya binabate. Sabi ko, sir, nakita ko, my day mo, lumabas kayo ng baby mo. Diyan lang, nag-date lang, kumain lang. Laging ganun lang. Pag nakikita ko niya. So one time, nag-break sila. Siyempre, pag basag ka, parang basag isang tao. Parang, nakikita ko as opportunity. Nakikita ko as an opportunity. Ay, mas vulnerable to. Mas vulnerable to ngayon. Kasi, for example, bulag siya sa girlfriend niya. Share mo ng gospel. Parang, siya, hindi makikinig. Pwedeng makinig, pwedeng hindi. Pero, ayun nga yun eh. Pero abang nakakapag-build ka ng relationship, tapos nagbigay ng open door si God, opportunity. Doon mo makikita, sige, na ako, papasukan ko na to. Kasi sometimes yung mga tao na nakakaranas sa mga broken hearted, sila yung tao na gustong makalis sa ganung situation eh. So naghahanap talaga sila ng way para makasun. At sana makita nila si Jesus sa ganung situation. Bro, sa amin yun VIP list tawag doon. Ano nga ibig sabihin na VIP? Very important. Very important. Pwede na yun. Mag-ano kayo ng list. Tapos pag-pray nyo lagi, Lord,
Pag-pray, makakilala to sa'yo. Gamitin mo ako para ma-share yung gospel dito. Parang hindi tayo complacent bilang isang Kristiyano. Alam mo, magkaroon tayo ng compassionate heart na kung paano minahal ni God yung lost people, ganun din niya tayo mahalin. Pero yun mo si Jesus Christ, alam niya, yung karumal-dumal na buhay ng babaeng yun, ng Samaritan woman. Hindi mo asawa mo, tapos asawa mo hindi mo kasama. Kasama mo hindi mo asawa yun. Pero still, pinili siya ni God, minahal siya ni God. Intentional, pumunta si God doon, hindi mo talaga siya pupunta doon sa lugar na yun Pero pag binasa mo yung, sabi nun, dumaan si Jesus doon. Yeah. Anong ginawa niya doon? Wala, minute lang niya yung babae. Samaritan woman. Alam niya kung ano yung baho nun. Parang sa atin, ganun din Alam ni God kung lahat ng mga karumal-dumal ng buhay natin, mga baho natin, pero still minahal na tayo. Yun yung grace. And that's the same grace na isi-share din natin sa iba. Lord, kung paano mo ako minahal, Lord, bigyan mo ako ng compassion, mahalin ko din tong tao sa paligid ko, itong kinaiinisan ko. Lord, itong family member ko, tanggal ko na nitong hindi ko ma-share sa kanya yung Number 1, follow Jesus. Number 2, fish for people. Pakalaga to, follow Jesus. Bakit? Kasi, we cannot give what we don't have. Working together. Bakit? Kasi we are designed into a community. Yun talaga design sa atin ni God. Hindi yung mag-isa. Kung mag-isa ka, mas madali ka tayo ng enemy. Pag mag-isa ka, ang hirap, kanino kaya magpapapay. So, ano yung isa? Pero once na tayo, connected to each other, parang yung design yan. Alam mo yung tali? Diba yung tali, may tatlong parang pinilipit na tatlo. Ang hirap, yun, buwag yun. Diba? Yung tatlong pinilipit na tali. Yung design nun. Tayo as a Christian, ganun din yung natin. There's no one is an island. Ano ka sa'yo nagsisimba? 11. Oras na dumadatay. Ayun, babaguhin na natin. Gagawin natin, tol. 10:40. Nasa church na tayo. Tapos ang gagawin natin, tol, hindi tayo uupo. Mag-engage tayo ng mga nakaupo doon. Mag-engage. Parang nakaupo si Alvin. Uy, kamusta? Ako nga pala si Jerry. Gano'ng katagal ka na nag-attend dito sa church? 3 years.